Grabe. Alam nyo, nagtitiis lang ako rito sa trabaho ko eh. Kasi wala akong malipatan, kung may malipatan lang talaga ako. Eh talagang aalis na ako rito eh. Kasi nabubuisit na ako rito. So good morning guys. Papasok na naman ako maghapon. Lalakad na naman maghapon. Wala akong pera eh. Kaya lalakarin ko na naman pagpasok ko. Today is my birthday. So tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay na naman mga boss dito sa buong Kalakang ng Maynila. Let's go! So una ko muna na pupuntahan is yung dyan sa malapit na area namin. Tapos didiretso ako sa may opisina para magpasa ng DTR. Grabe, nakita nyo, grabe ang init ng aga-aga. Alas 7 pa lang pero grabe ang init. Una ko maglalakad nito guys. Mapuntahan ko ng mga branches is 10. Puro lakad na naman yan. Dito ako galing sa May San Juan. Dito ako palagi dumadaan guys. Pumapasok ako araw-araw. Maaga ko maalis. Ayan, Pure Gold. Dito kami nag-groceries pagka may pera. Pero pagka wala, sa tindahan kami nag-groceries. Hapon na naman ako maglalakad. Maganda lang kasi sa ginagawa ko. Sa pinagpapawisan lagi, may exercise. 2 araw na wala akong pasok di off Sabado Linggo. Nakakatamad lagi sa bahay. Yung pinagpapawisan, walang exercise. So ngayon na may ko pasok, talagang pagpapawisan talaga. Yan. Medyo layo-layo pa yung lalakarin ko. Yan sa likuran ko. Yun sa likod na yun. Diyan ako nag-rorota. Good morning sa inyo lahat. Today is my birthday. So, magtatrabaho na naman tayong maghapon. Maglalakad. Walang pera. Walang baon. Tanging pangulam lang ang ipin ko para may pananghalian. So ngayon, maghapon na naman tayo maglalakad. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Pagpapasok ko, pag umaalis ako ng bahay, nilalakad ko siya ng 1 oras bago pumunta sa isang branch na target ko. Ganun lang ko palagi mga boss. Sayang naman pamasahe. Dito pa rin ako sa May San Juan, shortcut to. Dadaan muna ako, mag-i-energy drink muna ako rito mga boss. Duman lang ako saglit sa may tindahan para mag-inom ng energy drink. Sa Santa Mesa na ako. So ayun nga mga idol, galing na ako doon sa unang branch, didiretso na ako sa may Pasig para magpasa ng DTR. Grabe ito yung waiting shed na sa gitna ng kalsada, pati sa likuran ko. Okay na rin itong trabaho ko kaysa sa nasa bahay lang walang ginagawa. Dito lagi akong pinagpapawisan. Trabaho kasi puro lakad. Trabaho sa bahay naman, grabe ang init dito sa summer ngayon. So papunta na ako ng Pasig, tatawid lang ako tapos sakay ng jeep. Pagkatapos ko sa Pasig, hindi ko kaya lakarin yun. Babalik na naman ako para magpatuloy yung trabaho pa rin. Hindi naman po pwede na kahit na birthday mo mag-absent. Magastos pa pagka nasa bahay. Kaya mas maganda na lang na pumasok para kumita. Wala rin naman akong pera pang handa eh. Doon tayo tatawid. Oops.
Ayun, Pasig. Ay, puno. Tara. Uy, lumagpas ako. Naantok ako, nakatulog ako sa jeep, mga boss. Madaling araw kasi kami gumigising, alas 5 pa lang, gising na kami lahat para mag-prepare sa magtrabaho. Dito na ako sa may Pasig. Tatawid ako sa kabila. Kailangan kasi nito yung sinistray ang lin Oh. So yun, sakit lang boss. Kasi kinarangan yung pedestrian lane, no? Oops! Sakit lang. Ay no, harang na harang oh. Na nga mga boss. Pasa na ako, dito na ako galing. Medyo bad trip. Bakit? Kasi tangina, hanggang ngayon yung sahod namin kalahati lang. Hindi pa na ibibigay ngayon. Lagi na lang late yung sahod namin. Tapos ngayon, nagalit sila sa akin. Kasi nga, sabi sa akin, late na daw yung DTR ko. 2 days pa lang Ang cut-off namin na 15. 18. Tapos na seat na ako. Samantala yung sa delay. Tangina niyang hayop na yan. Bullshit. Tapos sasabihin sa akin, bakit lagi na lang daw ako late. Anak ng pating, 2 beses lang ako nagpasa ng 17 at saka 18. Tapos sila, pag nagpapasahod, lagi na lang late. Birthday na birthday ko, kahit ang bubungan sa akin. Okay lang. Tawanan ko na lang sila. Wala naman tayo magagawa kahit makipagsagutan ako Hindi naman ako mananalo sa kanila, kaya hayaan ko na lang sila. Bahala sila sa buhay nila. Masaya sila masaya, basta ako trabaho lang. Ngayon, gagawa sila ng hindi tama sa akin, bahala sila, Diyos nang bahala sa kanila. Basta ako, lumalaban ako ng parehas. Lumalaban ako ng patas. Ganun ako Paghapon, naglalakad ako sa trabaho. Paghapon, gutom ang inaabot ko minsan para sundin lang yung mga pinagagawa nila. Hindi ako nagre-reklamo. Pero ganito, palagi nilang lagi ako nasisilip nila Nasisilip ako palagi kahit na wala akong ginagawa. Nako, yan ang mahirap. Ako naman hindi hahayahan ko lang naman sila. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, lumalaban ako ng patas mga boss. Nakakabuisit lang yung wag na nila akong pagginalaan yung mga kasinungalingan nila. Yun lang talaga, bad trip lang ako. Isipin mo naantok ako, nagising ako gising ang diwa ako Pagbungan mo, nag good morning ka. Tapos sasabihin sa'yo, bakit ngayon ka lang? Anak ng pating, 2 days lang naman natapos. 2 days lang naman lumipas. Late ako. Tapos ganun ang gagawin, 2 beses na ganun. Samantala kung tutusin, Lunes pa nila ipapasa yon sa payroll. Tapos sa sahod nun, sigurado lagpas na naman ng madidili na naman ng 1 linggo. Woohoo! Kaya doon ako nabubuisit mga boss sa kumpanya namin. Kung mayroon lang talaga malilipatan, aray ko, nakakainis. Para tuloy ako hindi ginaganahan pumasok ng trabaho, para kayo ko ipagpatuloy yung ginagawa ko ngayon. Pero hindi, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko patuloy kahit na medyo masama ang pakiramdam, medyo masama naramdaman ko sa sinabi sa akin pipilitin ko na lang maging maayos. Hindi naman ako mabubuhay sa mga ganyan. Ang mga bahala sila sa buhay nila. Kung ano makita nila sa akin. Basta ako, naghahanap buhay ako, umaasa ako sa trabaho ko.
tatrabaho ako ng marangal na maayos para sa pamilya ko. Maghapon na nga ako naglalakad sa trabaho. Tapos ganito pa yung napaka-toxic nila. Toxic. Hindi maganda yung pakiramdam mo kayo mga boss. Pasensya na kayo. Dahil sa birthday ko pa naman ngayon. Tapos ganito yung ay naku, sakit sa ulo. Kahit sabihin ko hayaan ko na lang. Lagi ko naiisip wala naman akong ginagawa sa kanila. Ako lagi ako on time sa report. Lagi ako on time sa mga inuutos nila. Lahat ng utos nila sinusunod ko. Samantala yung mga kasamahan ko hindi nagbibigay ng report, hindi nagbibigay ng update sa kanila, pero okay lang sa kanila. Grabe. Kaya nakita niyo yan. Alaya na pinuntahan ko. Yun, galing ako doon sa may crossing. Nilakad ko, dito ako sa may Santa Ana. Lakad ko lang yan. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin kami sahod. 2 days lang na late yung ko. Hindi pa naman late yan eh. Yung mga kasama ko, nagpapasa 20. Ako, 18 pa lang nagpasa na ako, sasabihin late na ako. Nung nakaraan, 17, nagpasa ako, late na daw. Anak ng pating. Sabihin sa akin, samantala yung sahod namin next week pa sa sahod kami. Anong araw pala ngayon? 18 na ngayon. Wala kami sahod ngayon eh. Lagi na lang tuwing sahod namin kulang. Naabot ng 1 linggo yung delay ng sahod namin mga boss. Nakaka-voice ito sa sasabihin na late na ako magpasa ng DTR 2 days pa lang naman na nakalipas. Doon ako naiinis eh. Ginagawa lang nila ako talaga ng istorya. Ginagawa lang talaga ako ng para mainis ako. Pero yaan ko na lang siya. Pero alam mo boss, ang bigat sa loob ko eh. Yung ganun wala kang ginagawa. Alam mo, kailangan ko talaga magtrabaho. Kailangan ko talaga itong trabaho na to para sa pamilya ko eh. Kasi ako lang inaasahan. Kaya kahit na may mga hindi ako nagugustuhan, sorry na lang ako. Minsan uutusan pa ako niyan. Uutusan pa ako mag-deliver. Na kahit na wala akong motor, wala akong sasakyan, ako pang uutusan. Pero yung mga kasamahan ko na may mga motor, sila yung hindi uutusan. Buhay talaga. Layo na nakating ko. Kita nyo? Grabe ang haba ng nilakad ko. Galing ako ng crossing Mandaluyong, Kalintong, nilakad ko yun. Dahil hanggang ngayon wala kaming pamasahe, wala kaming sahod. Dahil sa ginagawa nila na delay yung sahod namin. Lagi na lang ganito eh.
Tapos 3 days lang nadili yung ano ko, yung sahod ko. O yung nadili yung pagpasa ko ng DTR. Sasabihin nila late na ako. 15:30 pa naman yung sahod namin. At 30 pa sahod namin. Pasampa lang ng DTR, dapat daw 16 pa lang andun na. Oh. Tapos tatanungin ko bakit wala pa yung sahod namin eh. Sasabihin ay aywan ko. Yun ang sagot. Tapos ngayon nagmamadali sila magpasa ng DTR. Kailangan on time na andun na daw yung DTR. Grabe. Eh yung mga taga-probinsya pa nga, wala pa nga yung DTR nila eh. Yung hirap talaga pagka hindi ka gusto ng ano, mga kasamahan mo eh. Sasabihin nila eh kung ano-ano yung ano sinasabi na ginagawa. Dito kasi sa amin puro mga kamag-anak eh. Ako lang ang hindi kamag-anak nila. Kaya ako lahat ng ano, lahat ng utos nila sa akin sinusunod ko. Ganun yun. Ginagawa ko, hindi ako nagpapakita ng mali, pero kahit wala akong napapansin na ginagawa kong mali, ang ginagawa nila mali. Nakikita nila sa akin mali. Lahat naman ng pinapatrabaho nila sinusunod ko. Sabihin nila mali pa rin ako. Gusto lang nila siguro ako palitan eh. Kakainis kasi. Ano? Ilang oras ako naglakad? 2 oras. Ayun, pupuntahan ko pa yung Watson na yun. Pero hindi na, galing na ako dun eh. Dito na lang ako punta, diretso na lang ako ng Robinson. Yan, puro lakad. Medyo nahimasmasa na ako dahil sa nangyari kanina. Nainis lang talaga ako dahil doon sa sinabi sa akin, nalit na daw yung DTR ko. 18 pa lang naman ngayon. At saka 15:30 yung sahod namin. Yung dapat yung sahod namin ngayon na ano, dapat yung nakasikasuhin nila eh. Kasi hanggang ngayon 18 na. Wala pa eh. Kaya kawawa yung mga kasama ko eh. Na wala pa talaga ano. Walang pamasahe, walang alawan. Ganun eh. Ibang klase tong kumpanya namin. Pero last year hindi naman ganito yung kumpanya namin mga boss. Advance pa yung sahod namin. 15 sahod namin at 30 sahod namin. Pagka tumapat ng 15 sahod namin, minsan at 13 pa lang may sahod na kami, minsan 12 pa lang eh. Pumasok lang talaga itong ano, yung 2026, yun lang. Nung pumasok, wala. Lagi nang late. Pinakamahaba na ano, isang cut off eh, isang 15 days. Oo, yung ano, yung sahod namin na nalilate. Grabe. Kaya nainis talaga ako kanina dahil sa sinabihan ako kanina na bakit daw nalit yung DTR ko eh 18 pa lang ngayon. Grabe ano. Wala na akong magawa kanina kundi sige sa susunod na lang. Sabi ko hindi ko na uulitin. Pero kung tutusin eh kapasok pa sa grace period yan na ano 18 eh. Hindi palit yan eh. Kasi cut off namin yan ng June 1 to 15. Yan ang sasahurin namin sa katapusan eh. So ngayon yung sahod namin na pinasok nung May 16 to 31, dapat ngayon sasahurin namin ng ano June 15, wala pa. Hindi pa namin nakukuha yung sahod namin. Kaya doon ako nangihimutok. Kaya yung mga kasamahan ko, mga kasamahan namin, kawawa, panay message sa GC. Wala daw silang alam. Nasa accounting daw. Nagtuturuan sila. Ganun. Yun lang ang problema. Ay. Tapos bukas, malamang siguro
Kasi araw-araw marami nag-a-absent sa amin ngayon. Simula nung pumasok yung 2026, ang dami na nag-a-absent sa amin. Ako lang 2 beses nag-absent ako kasi nung nag-absent naman ako kasi dahil mayroon naman ako rason, nakagat ako ng aso, nagpa-injection ako. Kaya yun yung rason ko bakit nag-absent ako. Nung last week lang. Pero hindi ko pa nagagamit yung ko. Yung tinatawag na SIL sa kumpanya namin, mga boss. Pero dapat gamitin ko na yun Kasi pag hindi magamit yun, TY yun, thank you yun. Hindi mo makukuha yung in cash. Ganon yun. Doon lang ako naiinis. Kaya dinadaan ko na lang sa Ay nako. Kailangan lang talaga mahabang pasensya mo rito. Actually ngayon lang ako nagreklamo, ngayon lang ako sumagot sa kanila Talaga sinagot ko talaga sila 3 araw pa lang hindi pa naman lit yung DTR ko, ma'am. Pero yung sahod nga namin hindi pa dumarating Oh. Pero sinabi ko, grabe, nakakainis, nakakasar, nakakainis na parang gusto mo kaso wala kailangan mo magpakumbaba kasi nga baka mas pag initan ka pa lalo baka ganun mangyari, lalo kang mawala ng trabaho. Pero syempre hindi naman tayo mapapayag na mawalan tayo ng trabaho kailangan dahil sa legal kung anong rason kung bakit tatanggalin ako, kung bakit parang napapansin ko yung kagaya nga sinabi ko, inuulit ko, ako na lang nakikita, ako na nga ito nagpapasa palagi ng report. Nung nakaraan lagi na lang ako nami-mention. Kung hindi ko sasabihin na updated ako magpasa ng report, baka kasama ko hindi sila mananahimik. Pambihira. Mga kamag-anak kasi rito sa aming mga boss. Ganun. Mga kamag-anak Kaya palakasan dito sa amin. Kung mayroon lang talaga ako ibang mapapasukan, ay talagang aalis na ako rito sa trabaho na to Nabubuisit na ako Simula nung pagpasok ng 2026, lagi na lang late yung sahod. Inaabot ng 1 linggo. Minsan lagpas pa. Ngayon next week daw sahod namin. Dapat na sumahod na kami ng 15. Di ba? Ang galing no? Tapos sasabihin late na yung DTR ko na dapat sasahurin namin ito sa sa June 30. Ay nako buhay. Bago daw kalakad, sabi mo naglakad ako, layo-layo na nilakad ko. Paano wala kayong pamasahe? Layo na lakad ko, galing ako ng Mandaluyong. Ang lakad ko hanggang dito, nasa Ermita ako para lang makapasok. Tutuusin, birthday ko ngayon Hindi ako magpapasok pero pinilit ko lang kasi wala rin naman akong pera Dapat hindi na ako dapat papasok Kaso wala akong magagawa. Wala naman akong pera, wala naman akong paghanda. Kaya pasok na lang pero ganitong mangyayari sa buhay ko. Nakakabuisit lang. Taste lang.